in the light dito ho sa kanyang sinasabi na wag hong ituloy ito, kayo po mismo personally, ano po ang inyong damdamin dito? Well, sa akin naman po kasi as chairman, ang concern ko po talaga dito is yung magiging resulta nitong committee hearing, makapag-produce po tayo ng mga makabuluhang batas. Pagdating naman po sa impeachment, kagaya po ng sinasabi ko, ay talaga naman pong nakita naman po natin, marami po talagang mga issues na hindi po nare-resolve. Kaya nga lang po, talagang nag-aalangan po lamang ako sa timing, sa oras at sa panahon. Dahil nga po dun sa, sabi ko nga po ulit, na sa February po, simula na po ng national campaign. Opo, klaro din ho ba naman, Congressman, kung napag-uusapan po ninyo, no? Dito po sa mga nagsasabi nga na ito ay isa ng klaro, no, na mga paglabag at maaari na nga maging grounds, no, for impeachment na bago ho pag-usapan ang filing at endorsement nito, kinakailangan talagang masiguro muna yung 16 votes in the Senate. Tama po kayo dyan. Pero lahat naman po ang impeachment, nagsimula, parang wala naman pong numero eh. In fact, maski po yung dati po, sinasabi po natin, kailangan ng suporta ng presidente. Pero ang una pong naging ano po ng impeachment, kung maalala po niyo, si President Joseph Estrada. So, yun po mismo, presidente. Pero nakita naman po natin yung naging turn of events. So, lahat naman din po yan, siguro lahat naman nagsisimula sa walang numero. But eventually, kung nakita po ng mga senador, yung taong bayan, ang mismong humihingi, yung clamor, tingin ko medyo nandoon din yung pressure. Opo. Congressman, yun din po, meron ho bang implikasyon din dito? Yung kapag naghain ng impeachment complaint ngayon, tapos hindi ito umusad o kahit na po umusad man sa lower house pero ito'y magkaroon ng balakid sa Senado ay yung magsisimula na yung 1-year ban sa impeachment against VP Sara. Kasi alam naman po natin, nakalagay po sa ating batas, no, na ang impeachment dapat isang beses lang sa isang taon. So, yan, medyo tingin ko, medyo ano rin po yan. Magiging problema rin po yan pag ito po hindi matapos. Okay. Sige po. So, paano kaya ito, Congressman, kung sakasakali nga po? Kasi mayroon mga ilang kongresista, no? Ang kanilang damdamin talaga, magkaroon ng accountability dito. Meron ho bang side of frustration sa inyo rito? Na maari pong makalabas kayo ng committee report, meron kayong ma-establish po ng mga facts, no? And eventually nga, maari daw ho itong maisampang kaso sa ombudsman na pero matagal-tagal na usapin yun at hantong pa sa Supreme Court yun. Pero sa impeachment nga po, iba itong prosesong ito. Ano ho ang inyong damdamin doon at totoo bang meron din kayong frustration po dito? Well, ako naman, sa akin naman, right from the very beginning, talagang lagi na nag-aalangan po talaga ako sa panahon eh. Ang sa akin lang naman po bilang chairman, ang talagang primary concern ko is makagawa po ng batas base po dito sa committee hearing po namin. Opo. Sige po. So, dito po sa pahayag ng ating Pangulo, hindi po ito dahilan para manlambot na kayo ngayon sa Committee on Good Government, Congressman. Ako sa tingin ko, wala naman pong dahilan para manlambot dahil at the end of the day, tingin ko naman yun ay opinion ng ating Pangulo na dapat din naman po nating galangin. But at the end of the day, siyempre, yung mga mamabatas may kanya-kanya ring opinion yan eh.